ang lahat ng biyaya na pinadaloy mo sa amin sa loob ng isang linggo. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig. O Lord, sa gabing ito, nawa ay patuloy mo kaming gabayan sa aming mga pag-aaral ng iyong salita, maging sa aming pag-aawitan, O Diyos, pumagitna ka po. At sa gabing ito, wini-welcome po namin ang presensya ng Banal na Espiritu sa aming buhay upang kami, Panginoon, ay makaunawa sa mga salita mo na maririnig namin sa gabing ito. Amin po dinadalangin ang mga kapatiran namin na wala dito. Iyo po silang paalalahanan, Panginoon, sa kahalagahan ng pagtitipong banal. Dinadalangin din po namin ang kalusugan ng bawat isa sa amin. At nawa, O Panginoon, patuloy mo po kaming ingatan at subaybayan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At sa hapong ito, sa gabing ito, tayo po ay umawit para sa Panginoon. Tinatawagan ko na po ang mga tagapanguna. Sino pa ang gusto? Pakibigyan ka na sa tatlo hanggang tatlo.
Maraming salamat sa ating worship team. Ang sabi nga ng ating awitin, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng kaaway ay malulupi. So, ang dapat nating katakutan. Sapagkat ang ating Diyos na sinasampalatayanan ay makapangyarihan sa lahat. Ano man ang ating problema, kapag isinusuko natin sa Panginoon, ang lahat ng ito ay may kalutasan. Kaya ngayong gabi, nasa bahagi na po tayo ng pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ngayong gabi ni Pastor Edgar San Miguel at siya po ay magpapatuloy na. Magandang gabi po sa ating lahat. So, bago po ang lahat, gusto ko magbigay ng gabay sa Diyos na laging muna tayo, pumigil po tayo. Lord, maraming salamat po at muli ay pinipon mo kami sa dakong ito. Kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambay ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At maraming salamat din sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin at maging ang kagalingan ng aming karamdaman. Lalong-lalo na po ang aking may bahay, mga 5 lang naman ang sakit niya. Nananalig po ako na kayo ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. Nawa po ay hipuin po ninyo ito at maging si Oscar na kapatid ni Ate Lenny, si Kuya Oscar na bagong opera, nawa Lord ay hipuin din po ninyo at mapagaling. Ito po ang indalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. O ayan, pinag-pray na kita, magaling ka na. Okay. So, alam nyo, na lulungkot ako kasi gusto ko nababasa nyo talaga dyan eh. Kanina ang ganda, no? Nababasa dito kasi yung laptop ni Pastor Dan 10 taon na hindi nasisira. So, dahil siya ay pinoprotektahan ng ating Panginoon. Okay, so ang ating title, ilagay nyo na lang sa isip, no? Ang topic, Mind Shift. Shift is its IF. Ibig sabihin, yung baguhin na ang mind. Dati kasi meron tayong mindset, no? Na nandyan na. No? Kaya para sa mga Kristiyano, dalawa po ito. Para sa mga Kristiyano na nananampalataya kay Jesus, at para din naman sa hindi pa mananampalataya. Hindi ko sinasabing wala sa inyong hindi mananampalataya. Kaya lang, yung mga nakikinig ng ating YouTube, marami pong nakikinig na hindi mananampalataya para malaman nila. So, itong mensaheng ito, mind shift para sa ating lahat. Para sa ating lahat. Dahil babasahin ko po sa inyo ang text 2. No? Mababasa po natin ang text 2 sa Romans chapter 12 verse 2. Ang sinasabi po, and be not conformed to this world. Huwag na daw tayong makihalubilo sa mundong ito. Ito po ang sinasabi, and be not conformed to this world, but be ye transformed. Na-transform tayo by the renewing of your mind, that ye may prove that is that good and acceptable and perfect will of God. At huwag daw, ang sabi po sa Tagalog, at huwag kayong makiayon sa sanlibutan ito. Alam na natin yan. Ano ba ang sanlibutan?
makiayon sa sanlibutan. Huwag na daw tayo. Dahil tayo ay Kristiyano na, diba? Tulad ko, diba? Hindi nga ako mag-i-example ng iba. Tulad ko, diba dati, nung hindi pa ako pastor, ako ay makasanlibutan. So, yung mindset ko noong panahon, no? Sasabihin ko sa barkada ko, mga kasamahan ko sa trabaho, waiter, alam ko maganda doon sa video okay nyo. Noon wala pang video okay. Para okay pa noong panahon. So, doon kami. So, naka-mindset na yan sa akin. No? Naka-mindset. At naka-mindset pa, maganda yung bago doon. May bagong chicks. No? Naka-mindset na rin yan. Lahat. Kulang ang pera. Kulang ang pera kasi good time yan. Magkano lang naman ang sweldo namin noon, minimum. No? So, ito pa. Kaya ako nakakapag-bisyo dahil nagsusugal ako, inuulit ko lang, nandadaya ako. So, naka-mindset. Ibig sabihin, yan po ang gawain ng hindi Kristiyano. Kaya mapalad tayo, hindi na mindset. Ang gagawin natin, mind shift. No? Kinakailangan may pagbabago. Huwag na tayo makihalubilo sa mga taong yan. Alam po ninyo, sa totoo lang, no? Ito'y nasabi ko na sa inyo. Uulitin ko lang. Alipin po ako ng utang. Wala po akong ginawa noon, mangutang. No? Binubuhay ko ang mga anak ko, asawa ko sa utang. Kasi noon, wala pa siyang trabaho. Gumanda lang ang buhay namin nung nagkatrabaho na siya. Mababasa po sa Kawikaan, chapter 22, verse 7. Basahin po ninyo kung meron kayong apps, Bible sa cellphone. Ang sinasabi po doon, ang mga nangungutang ay alipin ng nagpapautang. Nakuha ba natin? Ang mga nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Diba? Totoo yan. Diba? Noon, dahil utang ako ng utang, lahat ng iutos sa akin nung inuutangan ko, basta hindi ko ipapahamak, sinusunod ko. Ibili mo nga ako ng ganito doon. Nagiging utusan ka. Kasi, pag hindi mo sinunod, baka hindi ka na pautangin. Kaya napakaliwanag po ng Bible. Kaya mabuti, tigyan, inalis na ako doon sa pagkaalipin ng pag-uutang. Hindi ko yan sinasadya. Hindi ko yan sinasadya. Nagulat na lang ako. Hindi ko sinadyang wag nang mangutang. Basta ang ginagawa ko to serve the Lord. Nung nakakilala na ako. Nung makakilala na ako, no? Nandoon yung nagdildil kami, hindi asin, dilis naman. Yung mga tuyo. Asin, grabe na yan kung asin ang kinakain natin. At saka itlog. Kasi yan lang ang mura noon. Ang itlog yata noon makakabili ka ng piso, isa. 2 piso. 50 centavos per piece. Yeah, 15 pesos. Noong panahon na yun, ng taghirap. Kaya yun lang ang kaya namin bilhin. Mayroon kaming punong malunggay. Yun ang aming ginagataan. Bibili lang kami ng yun. Mayroon ng ulam. So, ibig sabihin, nung nakakilala na ako, nandun na yung pagpipigil. Yun na yung mind shift na bago. Nabago na. And then, wala naman sa plano ko na huwag nang mangutang. Wala yan, hindi ko pinag-isipan. Nagulat na lang ako kasi maganda na ang blessing na natatanggap namin. Kaya maganda yung testimony kanina ni Pastor Dan. Kasi yung message kanina na nagustuhan ko rin na dapat i-message sa hapong ito. Kasi kung pupunta kayo sa CCM, kung ano ang mensahe sa umaga, yun din ang mensahe sa hapon. Pareho lang. Nagustuhan ko, napakaganda nga nito. Dahil, basta tandaan ninyo,
Kung hindi ka pa mananampalataya, naka-mindset ka na sa gagawin mo pang sanlibutan. Naka-mindset na. Pero, pag ikaw naman ay nakakilala at naglingkod sa Diyos, magtataka ka. Unti-unti kami pinagpala. Nasabi ko na ulit sa inyo yan. 10 years, after 10 years, may sarili na kaming bahay. At hindi kami nangungutang. Dahil nandoon talaga yung Diyos na tapat. No? Ang Diyos po natin ay tapat. Kaya kanino tayo magtitiwala? No? Sa Diyos lamang po. No? Babasahin ko po sa Roma chapter 12, yung binasa ko kanina. Ang sabi po rito, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ito pong sa Isaiah chapter 26 verse 3 and 4. Tapat po ang Diyos. Di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, Kawikaan 3:5, kayawi ka lang buong puso magtiwala. Ay, kayawi ka lang magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. Dito po sa Isaiah chapter 26 verse 4, ang sabi po rito, trust ye in the Lord forever. Magtiwala daw tayo sa Diyos forever. Kaya tayong mga naniniwala na, nananampalataya sa Kanya, trust in the Lord forever. No? Hanggang may buhay, may tiwala, magtiwala tayo sa Kanya. So maganda yung mga testimony niya kanina na sabi niya, dati, alam niyo, hirap na hirap ako, bulok ang sasakyan niya, motor, no? Pero nang pinagkatiwalaan daw siya ng Diyos sa maliit na bagay, ikasampung bahagi niya, ibinibigay niya. Kung kumita siya ng 100, ang 10 piso, ibinibigay niya. Pero ito yung testimony niya. Ha? Hindi ko yung testimony. No? Ang testimony niya. Hanggang sa lumaki ng lumaki, sabi niya, pag binigyan ako ng 1,000, ibinibigay niya ang 100. Binigyan siya ng 10,000, 1,000. So, may negosyo siya, kumikita na siya ng 100,000, 10,000. Yun ang kanyang patutuo na ginawa niya, na nangyari. Pero di ba lagi ko sinasabi sa inyo, ako naman, hindi ko itinuturo ang ikapo. Pero kung gusto niyong magbigay ng ikapo, walang problema. Dahil yan nga talaga ang nasa Bible. Yan ang nasa Bible, magbigay ng ikasampung bahagi. So, ang sa akin, ang itinuturo ko po sa inyo, pag-ibig. Pag-ibig lang. No amount. Bahala kayo kasi ang taong umiibig, no? Ang taong umiibig ay hindi na uutusan. Ang tingin ko kay Angel Pete kanina si Alili. Nakakulat na dito si Alili. Magkapatid talaga. Ibig sabihin, payat ka na. Sa totoo lang, nang tumiting ka, si Alili yata to. Talibasa ang mata ko talaga. May diferensya na. Ayan So, naman talaga. saan ba tayo natigil? No? Sabi ko, doon ako pag nagturo, lang, pag-ibig. Kasi diba, tingnan nyo, pag mahal nyo si Lord, hindi mo kukontrolin sa 10% lang. Hindi mo kukontrolin. Kasi nagmamahal ka. O, diba, sino ba rito ang nagmamahal? Pakitaas ang kamay. Good. Diba? Pag nagmahal tayo, lalo na may kasintahan ka, diba? Ibibigay mo yung the best. Diba, sa kasintahan or lalaki man o babae, pag nagregalo tayo, yung the best. At hindi, walang nag-uutos sa'yo. Walang nagsasabi sa'yo, uy, magregalo ka ng ganito. Wala. Maging yung riregaluhan mo,
Hindi rin niya nangihingi. Ang ganito pa ang ugali natin eh. Ang ugali ng tao, surprise. Di ba? Sinusurprise natin yung the best na ibibigay natin. Kaya ako, ang itinuturo ko, pag-ibig dito sa church. Tama doon yung itinuturo ni Pastor Dan. Hindi ko siya kinukontra. Hindi niya rin ako kinukontra. Kasi, tingnan nyo, kung papanigan nyo, susundin nyo si Pastor Dan, napakaliit. 10% lang. Pag ako ang sinunod ninyo, dahil pag-ibig, more than 10%. Mas malaki. Kaya ang payo ko sa inyo, sundin niyo si Pastor Dan. Huwag ako. Nakukuha ba natin? Kasi pag ako sinunod niyo, more than ikaw. Kasi hindi pwedeng busalan, hindi pwedeng kontrolin natin. Na, Lord, ganito ka lang, 10% ka lang, 10%. Hindi pag-ibig yun. Ano yun? Ano yun? Sino nakakalam? Utos. Utos. Nasa batas po yan. Utos yan sa mga Israelita. O, tanongin ko kayo, masaya ba kayo pag inuutusan kayo? May narinig ako. Masaya ba kayo pag inuutusan kayo? Sa totoo lang. Sa totoo lang. Kasi utos eh. Diba? Ako nga eh. Lagi ko sinasabi sa inyo. Nagagalit ako sa asawa ko nang hindi niya alam. Pag umuutos to, wala akong gana eh. Ang gusto ko, yung kusa kong gagawin. Nakukuha niyo ba? Yung panglalaking trabaho. Kasi baka naman pang babae inuutos niya na hindi ko matanggap. So, utos kasi. So, itong tithes, batas po yan. Utos na magbigay. So, kapag iyan ang itinuro ko na magbigay kayo ng ikapo, no? Mayroong pagsasabihin, ibabalik yan. Siksik, liglig, bubuksan ng durungawan ng langit pag hindi ko binuo sa inyo ang pagpapahala. Nako, maraming magagalit sa inyo pag hindi nangyari yan. Pag yan ang itinuro ko. Kaya hindi ko yan tinuturo. Saka yung motibo, hindi ko gusto ang motibo. Lord, magbibigay ako ng 1,000, ibabalik mo 10,000. Hindi maganda para sa akin. Pero hindi ko kontra si Pastor Dan. Alam ko, maririnig niya itong mini-message ko. Tama ang message ni Pastor Dan. O tumatawa si Jennifer. Mapapanood niya ito. Sabihin niya, si Pastor San Miguel kontra sa tithes. Hindi. Kung kaya ninyo, okay. Kaya lang, gusto kong ipakita, yun na nga, mamili kayo, sino susundin nyo? Pag sinunod nyo, si Pastor Dan, maliit lang. 10% lang. Pag ako sinunod nyo, 20, 30%, 50% ang ibinibigay kasi hindi na kayo uutusan. Mayroon na kayong kusa. Halimbawa, nakita nyo dyan. Nandiyan nakalagay, planning and budgeting. Ganito ang dapat nating pumasok sa church. 215,000 nakalagay dyan. At yung 215,000 nakalagay kung saan gagamitin. Nakalagay. Kung anong mga bibilhin. O, ang nakalagay yata dyan, nasa 180 or 190 nandiyan. So, sa madaling salita, no, pag nagbigay tayo, huwag yung utos. Yung bukal sa kalooban. Makikita nyo naman eh. O, sasabihin niya, tulad ngayon, palagay ko, ang pumasok pa lang sa 6 na buwan, 12 times 6, ilan lang yan? 72,000. Pagpalagay ng 80,000, ang hinihingi natin sa planning and budgeting, 215,000. Kaya yan ang maganda na tayo ay nasa kaayusan. Humihingi ng pera si Lord para dyan sa gawain na yan. Para sa gawain ni Lord. Okay.
So, ang gusto ko lang, alisin natin ang motibo. Di ba sabi ko, magbigay kayo na hindi na kayo utusan. Nagbigay kayo dahil mahal niyo si Lord. Huwag niyo nang isipin na ibabalik. Huwag niyo na rin isipin. Kasi pag inisip niyo, ibabalik to. Kahit dubli, masaya na ako. Diba? Madubli lang. Nagbigay ka ng 10,000. Madubli lang to, 20,000. Okay na. Diba? Alisin ang motibo. Makulit ako, paulit-ulit kong sinabi, masaya tayong nagbibigay ng hindi inuutusan. Bukal sa ating puso, bukal sa ating kalooban. Alam mo, natutuwa ako to serve the Lord. Matagal ko nang iniispatan. Matagal ko nang ipinag-pray-pray. Si Kuya Ayim. Si Kuya Ayim, gagamitin niya ni Lord balang araw to serve the Lord. Pahingin mo. Kasi sayang ang katungkulan mo. Napakaganda ng katungkulan mo. Dapat matutunan mo ang pag-ibig, ang pagmamahal. Mahalin mo lahat ng tao mo. Yun lang ang sikreto. Mahalin mo lahat ng tao mo. Mamahalin ka rin ng tao mo. At pagpapalain ka. No? Di ba nasabihan na yata kita dyan potential ka na maging pastor. Malay mo, ikaw ang aming papag-aralin dito. Potential, nakikita ko. Potential. Hindi pa ako magaling. So, ipag-pray. Ipag-pray mo, ipag-pray ko, ipag-pray natin. No? Kasi hindi yan masama. Ang paglilingkuran natin, pinakamataas. Ako, tingnan nyo. Pulubing-pulubi kami noon, pero ngayon masaya na kami. Kaya kita nyo sa edad ko, 73. Ay, di ba kung tutusin, sabi ng mga kasamahan naming pastor, yung pinanggalingan natin, di ba dapat retired na kayo? Dapat nagpapahinga na kayo? Siya, ang edad niya 55 years old. Ayaw niyang dumalawa ng service. Gusto niya isa lang, sa umaga lang. Nagulat siya, Pastor, 73 years old ka, morning and afternoon pa, nagme-message ka. Sabi niya, napakahirap kaya maghanda ng message, ng mensahe. Pero ako, hindi po ako nahihirapan. Kasi, umaasa ako sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagsasabi sa akin na ganito ang gawin mo. Isa pa, babasahin ko po sa inyo. Ay, oras pa naman. No, nag-umpisa kasi tayo 6:15 nag-umpisa. No? Ayaw pa kayo na matapos tayo ng 7:15? Pero hindi ko naman yata paabutin. Isa pa. Diba? Mindset. No? Babasahin ko sa inyo ang 2 Corinthians 5:17. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, ang mga nakipag-isa kay Jesucristo ay isa ng bagong nilalang. Newborn, nakipag-isa. Di ba lahat tayo, tinanggap na natin siya, nakipag-isa na tayo, kaya bautisado na kayong lahat? Di ba? Maging si Kuya Alex. Dahil pag hindi siya tumanggap sa Panginoon, hindi siya babautismuhan. So lahat tayo ay mga anak na ng Diyos, bautisado na. So, tayo raw ay nakipag-isa kay Jesucristo. Isa na tayo, bagong nilalang. Ang ganda. Di ba? Bagong nilalang. Ibig sabihin, wala na tayong kasalanan. Mayroon bang kasalanan ang kapapanganak lang? Ang bagong nilalang, newborn. Mayroon na bang kasalanan? Mayroon yun. Minana nating kasalanan. Kaya dahil. Yung minana. Pero, dahil nanampalataya ka kay Kristo, yung mana nating kasalanan kay Adan, wala na rin. Kasama yung personal sin. Yung nagagawa natin na malaki na tayo, no? Yan ang personal sin. Kasama yan sa pinatawad. So, isa lang bagong nilalang. Ano ang kasunod? Sinong nakakamemorya? Wala na ang dati. Wala na ang dating pagkatao. Katulad ko noon.
Noon, yung dati kong pagkatao, yung bisyo ko, yung pangsanlibutan. Wala na ang dati, ano na ako ngayon? Ako ngayon ay bago na. Binago na ako ni Lord. Unti-unti. Kaya yun, nilagay ko sa mindset ko, nagulat na lang ako, wala na lahat ng bisyo. No? Sugal, manginginom ako, masagulero ako, lahat. Pero, hindi perfecto. Ha? Marunong pa rin ako magalit. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kapag hindi na ako nagkakasala, ang tumo ko sa impyerno. Kasi blaspheming kasalanan niya. Ang Diyos lang ang hindi nagkakasala. Hindi tayo exempted. Kaya lang, lagi kong sinasabi sa inyo, mapalad tayo. May mediator tayo. May namamagitan ng nagagawa nating kasalanan. At yung nagagawa nating kasalanan, hindi na natin sinasadya. Hindi katulad nung hindi ka pa mananampalataya. Sinasadya mo na mindset nga yan eh. Yan ang nakalagay sa ating utak. No, magbabae, dahil yan ang karamihan ng kainaan, magnakaw, no, manloko ng kapwa, yan ang mindset ng hindi nananampalataya. Kaya mapalad tayo. Newborn. Isa pa. Babasahin ko sa inyo sa John chapter 3, verse 3. No? You cannot enter the kingdom of God unless you be born again. Ganon din sa talatang 5. John 3:5. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi ka ipinapanganak na muli. Born again. Ang born again ito, hindi religion. Hindi po yan religion. Dahil ang utos ni Jesus na magtanong sa kanya, si Nicodemo, ang sabi ni Nicodemo, paano ba, Guro, na ako ay mapunta sa langit, magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ni Jesus, dapat kang ipanganak na muli. Nagulat si Nicodemo. Ibig sabihin ba yan, Guro, papasok pa ako sa tiyan ng aking nanay para ipanganak na muli? Ano ang sabi ni Jesus? Guro, kapaman din, hindi mo alam ang sinasabi mo. Born again in spirit. Kaya ang born again, inuulit ko sa inyo, hindi yan Religion. Hindi religion. hindi religion, hindi sikta. Utos niya. Paano ba tayo mabuborn again? Kapag nanampalataya ka kay Jesus. Lahat naman kayo nanampalataya. So tayong lahat ay born again. Kaya may karapatan na tayo makapasok sa kaharian ng Diyos at tayo nga ay bagong nilalang, di walang kasalanan. Kaya lang, panindigan natin yung wala na ang dati mong pagkatao. Yung mindset mo dati, palitan mo na. Kaya, mind shift. No, shifting. Di ba? Sa mga security guard. O may morning shifting, may merong evening. Di ba? Ganon yun. Palitan na daw po natin yung kaisipan. Kasi, pag hindi na bago yung ating kaisipan, wala rin magbabago sa buhay mo. Ganon ka pa rin. Tagasanlibutan ka pa rin. Kasi yung mindset mo nung hindi ka pa mananampalataya, hanggang ngayon, ginagamit mo pa rin. Hindi ka real, hindi ka totoong Kristiyano. Dahil ang totoong Kristiyano, ang mga nakipag-isa kay Yesu Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati. Wala na ang dati. So, ito po ang napakagandang mensahe para sa atin. Mind shift. No? Baguhin na natin. No? Kung dati, palautan tayo, panalangin mo. Pero hindi. Di ba sinabi ko, hindi ko ginusto na wag nang mangutang. Hindi ko ginusto. Kaya lang, pag may blessing ka na, pinagpapala ka na, ba't ka pa mangungutang? Doon na lang kami nagulat. Nagkaroon kami ng bahay. Lahat
Maganda ang gamit. Dati, gamit namin, ventilator lang. No? Hindi ko pa binili. Bigay pa ng mama niya from Davao. Yan lang. Pag nalalasing pa ako, iyan ang pinag-iinitan ko, binabagsak ko. O, di sira. No? Ganun kasi. So, kasi, noon, hindi pa ako mananampalataya. Kaya, challenge po sa atin. Ha? Ilagay po natin simula sa oras na to. Ilagay natin sa isip natin. No? Mindset. Binago na tayo ng Panginoon. Para yung blessing, kasunod po yan. Ito po. Ito pong aking mensahe ay matatapusin ko na po sa panalangin. Lord, maraming salamat nga po sa gabing ito na muli ay binigyan mo ko ng pagkakataon na ma-explain, maipaliwanag ko ang mindset na dapat, kung ano man kami dati ano noon, dapat na po namin kalimutan ang mga dati namin ginagawa. Kaya, Lord, salamat na kami ay binago mo. Ito po ang idalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Magandang gabi po. Salamat po, Pastor, sa inyong mabiyayang mensahe na nagmula sa Panginoon. Ngayon naman po ay gaganapin natin ang ating paghahandog. Handog muna. Handog muna. Tama nga yung mind shift, no? Kahit na tayo kiniklaim natin na born again na tayo, siyasatin din natin ang ating mga puso at isipan kung tayo ba ay may pagbabago na. Kung wala pa, hilingin natin sa Panginoon na magkaroon tayo, na baguhin niya tayo. Atin pong ipanalangin ang ating mga handog. Dakilang Diyos, salamat po sa mga handog na nasa aming harapan. Pagpalain mo po ang mga kamay na nagsumagandog. Ganon din po ang mga handog na ito ay iyo din pong pagpalain. Lord Jesus, magamit nawa ito sa pagpapalaganap ng iyong salita dito sa Tabon 1, 2, and 3. Thank you, Lord, sa pagkakataon na kami ay nakakapagandog ng may kalayaan. At sa oras na ito, akin din pong dinadalangin ang lahat ng mga kapatiran na nandito ngayon, Panginoon, na kasama namin sa aming pananambahan. O Panginoon, patuloy mo po silang ingatan at subaybayan. At o Panginoon, ang iyong pag-iingap sa bawat isa, Panginoon, ay iyo pong ipaghihandog sa kanila. Sa lahat po na may mga sakit, dinadalangin ko po ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Sa lahat na may mga problema at suliranin at mga kapighatian, Lord, ikaw po ang magbibigay sa kanila ng lunas. Sa lahat ng may mga problema, ikaw po magkakaloob ng solusyon, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil ikaw ay mabuti sa bawat isa na tumutugon sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon naman po, nasa panahon po tayo ng pagganap ng ating banal na hapunan. Tinatawagan na po ang mga magsisiganap. Sige po, pakibigay po. At sabay-sabay po natin kakanin tinapay. At mamaya, pagkatapos ay alak na simbolo ng dugo ni Kristo. Kami po ay tapos na kanina.
Noong gabing siya ipinagkanulo, tumampot siya ng tinapay at nagpasalamat. At ito'y kanyang pinagpira-piraso at sinabi, kanin ninyo ito bilang pag-alaala sa aking katawan. Sabay-sabay po tayo sa tinapay. Pagkatapos maghapunan, dumampot naman siya ng kumpa at kanyang sinabi, ito ang mabuting balita. Ito ang aking dugo. Inumin niyo ito para sa aking pag-alaala. Sabay-sabay po ninyong inumin. Ala. At inaanyayahan ko si Ate Lil sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat sa pagkakataon na ito na aming poong naranasan ang muling pagtulog, Panginoon, sa banal na hapunan. Ito, Panginoon, ay isang mabisang pag-alaala sa iyong sakit at hirap sa krus ng Kalbaryo upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng buhay, Panginoon, mula sa isang makasalanang buhay tungo sa isang buhay na may kabanalan. Salamat, O Diyos, sa iyong buhay na inihandog mo sa bawat isa sa amin. We praise you, O Lord. We magnify you. We exalt you. In Jesus' name we pray. Amen. At patuloy tayong dumulog sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat sa bawat isa na kasama namin sa pananambahan na ito. Salamat sa mag-asawang Mel at Alex, Panginoon, sa kanilang pagmumuna sa kanilang sambayan. Nawa ikaw patuloy na mag-provide sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Ingatan mo po at subaybayan sila, ganon din sa mga kabataan. Si Ayen, Panginoon, sa kanyang pamumuno, sa kanyang chairmanship, sa mga kabataan. Nawa, Panginoon, patuloy mo po siyang bigyan ng karunungan, O Diyos, sa kanyang pamamahala sa mga kabataan dito, Lord. Ituro mo po sa kanya ang dapat niyang gawin sa kanyang panunungkulan. Ilayo mo po siya, Panginoon, sa anumang kapahamakan. Patuloy mo po iligtas si Ayen. Maging sa kanyang pag-aaral, O Diyos, tinataas po namin ang buhay ng batang ito na ikaw ang mag-provide sa kanya ng karunungan, Panginoon. Ganon din ang mga kabataang si Andre, si Malu, si Cyrus. O Diyos, salamat sa buhay ng mga kabataan ito. Patuloy mo pong ituro sa kanila ang tamang landas ng buhay, Panginoon. Huwag silang mapahamak, kundi lumakad silang na may kabanalan, Panginoon, ayon sa lakad na itinakda mo sa kanila. Salamat din sa buhay ni Jennifer, O Lord. Nawa ay patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan. Matutuhan niya, Panginoon, ang patuloy na dumulog sa iyo, Panginoon, na may pananampalataya maging ang kanyang sambayan. Dinadalangin ko rin po, O Diyos, na iyo po silang ingatan at patuloy na paalalahanan, Panginoon, sa mga nakatakdang gawain sa iglesia ito. Ganon din po, dinadalangin ko rin po si Ann na wala dito, si Aleli, O Diyos, si Noemi, Lord, maging si Shika, O Lord, patuloy namin inaalaala sa iyo. At sa nalalapit na pasukan, Panginoon, ang lahat ng may mga anak na papasok, O Diyos, nawa i-provide mo po sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan sa eskwela, sa uniform, sa mga gastusin, O Lord, dahil ikaw ang great provider, Panginoon. Dapat sa iyo lang namin isaguni ang lahat ng mga pangangailangan namin dahil ikaw ay tapat sa aming buhay, Panginoon. At dito mo masusukat, O Diyos, ang pagtatapat din namin sa iyo sa pamamagitan ng aming pananampalataya na ikaw ang lahat na mag-provide nito. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. At patuloy po akong lumalapit sa iyo, Lord. Nawa, Lord, ay gawad niyo ang basbas sa gabing ito. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailang-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all and see you all next Sunday.